Hello, magandang araw! Welcome back to my channel. Yeah. Kung naririnig nyo yung whistling na yan, tumataghoy po yung hangin dito sa amin. Ibig sabihin, sobrang lakas po ng hangin sa labas. Though it's a positive 10 degrees outside, then sunny, pero di mo mafe-feel yung warm kasi sobrang lamig. As in, sobrang lamig. Napakalakas ng hangin. Officially, this coming week ay 8 months na po kaming nakatira dito sa Canada. At ang topic po natin for today's video ay ang mga maling akala natin sa Canada. Marami po tayong mga misconception tungkol sa Canada. I myself is guilty of that. Nung nasa Pilipinas pa lamang ako, ang dami kong mga ideas about ang ganda ng Canada, ganito, kasi ganito. Well, definitely, it is really beautiful here in Canada. Pero, meron lang tayong i-correct na mga maling akala natin about sa Canada. If bago ka pa sa channel ko, please to subscribe and hit the like button. At i-hit po na rin yung bell button para ma-notify ka sa susunod nating mga videos. Marami kaming na-realize, marami kaming na-correct sa mga ideas namin nung nandun pa kami sa Pilipinas. And meron akong 7 list of mga maling akala ko dito sa Canada. Unang maling akala is yung tinatawag nila na back to zero. Sinasabi ng iba na kapag pumunta ka ng Canada ay magiging back to zero ka. Hindi po lahat, kagaya namin. Immigrant po kami na dumating dito sa Canada. So we arrived here as a permanent resident. Meron po akong full-time work dahil si employer po ang nag-sponsor sa akin na mag-migrate dito sa Canada. It's a total different job kasi nga ako ay teacher, then yung job ko ay nasa childcare. My husband is working in a kitchen, from electrician to kitchen job. Totally different po yung work namin. But that is not a back to zero. That is not a back to zero life. Meron din namang iba na pumupunta dito as temporary foreign worker. Ibig sabihin po ay meron pong employer na nag-hire sa kanila na mag-work dito sa Canada. And later on, after you gain the experience, you can apply here as permanent resident. Yun po ay hindi po back to zero. Kasi most likely, let's say kung ikaw ay butcher sa ibang bansa or sa Pilipinas, hinahire ka din dito as nasa linya ng butchery. Factory worker, ay nasa linya ka rin ng factory working, as well as the other job, something ganon. So, hindi po yun back to zero. Say naman na ikaw ay pupunta dito as international student, hindi po yun back to zero. Kasi nga, nagigain ka ng education and at the same time, nakakapag-work ka din dito. So, madadala mo yung family mo dito sa Canada. For those na kasisimula pa lang ng buhay nila sa Canada, don't consider your life as back to zero. Dahil this is another level of opportunity. Hindi ito zero level ng opportunity na nandito ka na sa Canada. This is another level of opportunity that you should be thankful for. Pangalawang maling akala ng Canada, madaling mag-sponsor ng family member. Lahat po ng pupunta ng Canada ay dadaan sa process. Dadaan pa rin po kay immigration officer. Kung i-approve niya or let's say yung mga documents na binigay mo ay talaga bang eligible sa ina-applyan mong process. Merong capping, kung ilan lang yung kailangan pumasok, meron silang mga standards, meron silang mga processing. Hindi po ganun ka dali mag-sponsor. Pangatlo, maling akala sa Canada. Ito ay very common. Nung nasa Pilipinas pa, sinasabi ng mga nandito na sa Canada na mga friends or yung napapanood natin sa mga YouTube na sinasabing ang dami-daming mga trabaho dito sa Canada. Yes, siguro nung panahon 5 to 10 years ago or yung pagbangon ng Canada from pandemic. So sabihin na lang natin marami ang mga trabahong ino-offer that time. But since dumami rin yung mga nagsipunta ng Canada, nagiging mataas na yung kompetisyon ng trabaho. I was watching this video na binalita sa Omni News. 5 vacancy na job na hinahire nila. And then, pagkataas-taas yung pila ng mga aplikante. Sinasabing almost 300, 200 plus yung nag-apply sa 5
position na yon. So, ganun kahigpit yung kompetisyon pagdating sa paghahanap ng trabaho. In another way, masasabi kong madaling makapasok or makapagtrabaho ang isang tao dito sa Canada. Hindi po katulad sa Pilipinas na hinahanapan ka pa ng mga IDs, ng mga work experience, ng mga something ganon. Kapag yung mga jobs naman ay parang simple lang, hindi na po naghahanap ng mga work experience dito sa Canada. Willing po mag-train yung employer sa mga gustong magtrabaho. Pang-apat po na maling akala dito sa Canada ay yung sinasabi nilang binibigyan daw ng government ang mga walang trabaho dito sa Canada. Hindi po iyon applicable sa lahat. So, for example, si Pedro nagtrabaho last 2023, the whole year round sa 2023. Yung every sweldo ni Pedro, meron yung naka-deduct na employment insurance. And then, come after nung December, ay nawalan si Pedro ng trabaho. Dito na papasok si employment insurance. Pero hindi mo din ito basta-basta makukuha. Like, ibigay mo sa akin yung pera government. No, hindi po ganon. If a-file mo pa rin po yung employment insurance na yon. So, kailangan mong mag-file na, hey, Canada, I don't have a job right now. Bigyan mo ako ng pera. And that is not forever. I'm not sure kung, ginoo ko kusog ba sa hangin. Correct me if I'm wrong, kasi hindi ko din naman siya gamay yung employment insurance. But as far as I know, meron lang siyang limit kung ilang months ka bibigyan according sa yung insurance. And then how much is yung ibibigay sa'yo. Hindi talaga like literally sasahuran ka ng Canada as the same sa sinahod mo last year. Hindi po ganun. Like may part lang, at least makasurvive ka. At kung ikaw ay hindi talaga nagtrabaho, walang ibibigay sa'yo si Canada. Kasi hindi ka naman na-insured, diba? And pang-limang maling akala dito sa Canada, libre ang health insurance. Naririnig ko before na libre ang pagpapa-hospital dito sa Canada. Let's say na yes, libre ito. If and only if meron kang health insurance. Insurance po ang labanan dito sa Canada. Pag dumating kayo dito sa Canada, ay mag-a-apply kayo ng health card, and then kukuha kayo ng health insurance, dental insurance, kasi sobrang mahal dito sa Canada kapag wala kayong mga insurance. Monthly deducted po iyon sa inyong sweldo. Kapag nagkaroon ng mga emergency, hindi mo na kailangan maghanap pa ng pera dahil ikaw ay insured. Kaya nga sinasabi ng iba na kapag nagpa-admit, nagkaroon ng mga surgery or ano pa dyan, thank you lang ang sasabihin mo kay doktor. Sabi nila. But of course, meron pa rin mga exemption sa ibang sakit. So, kailangan pa rin ng another insurance for your health, for life. So, as in, insurance mo yung papatak mo dito. Merong insurance sa car, merong insurance sa bahay, insurance sa iyong mga property, sa ano pa ba dyan. Wala pong libre dito. Snow lang po yung libre. Pang-anim na no? Pang-anim. Oh, itong pang-anim. Isa to sa naging idea ko before. Kapag tumutong na ako ng Canada, magiging mayaman na ako. Magiging mayaman na ako. Magiging mayaman na ako. Magiging mayaman na ako. Maling akala. Siguro kung wala lang bills or mura yung renta dito, yes, sasabihin kong magiging mayaman na ako. I know na kahit sinong mga OFW dyan out there sa ibang bansa, yun din yung mga perception nila or else yung mga iniisip ng family nila na mayaman ka na, dami mong pera, Diyos mio, marimar. And last but not the least, ayoko na sanang isali ang isang to, but last minute naisipan ko siya, so sabi ko isasali ko to kasi gusto kong malaman ng buong mundo. Iba-iba naman tayo ng opinion, malay ko gusto nyo pala yun or ako lang yung hindi, something ganon. So, ang last na maling akala dito sa Canada is maganda ang snow. For my entire 30 years of existence, naging childhood dream ang makakita ng snow. But since nandito na talaga sa Canada, masasabi kong sa una lang masaya yung snow, but later, my goodness, kailan pa matapos ang lamig? Kahit nga ngayon, wala ng snow, pero sobrang lamig pa rin. It is what it is. Kailangan mo lang mag-gear up and everything para makasurvive ka sa winter.
So, yun po ang mga maling akala natin dito sa Canada. And at least, ma-correct yung mga ideas natin. Sa mga papunta pa lang at nagbabalak pumunta dito sa Canada, keep on praying, trust the process, na everything will be smooth sa inyong pagpunta dito sa Canada. At mag-research po kayo about sa community na pupuntahan nyo po. And that's it for today's video, at hopefully nagustuhan nyo po ang video na ito, and leave a thumbs up button if nagustuhan nyo po ang video na ito, and if hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please to subscribe to our YouTube channel. Well, have a great day! Bye!